Ano po ang sabi niya dito? Parang gustong palabasin. Dinidemonyo! Dinidemonyo ng gobyerno si Pastor Kibuloy. Ayan. Meron pong dahilan ang ang dating presidente ho kung bakit niya nasabi yan, mga kababayan. Ha? Sabi niya ho dito, it is unfortunate that the obsession of this administration, wala pong iba kung sino ang paparinggan yan, di ho ang ating Pangulo na Bongbong Marcos. Gusto po kasi nila na masira, no, ang ating Pangulo sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Kaya ganyan na lang po sila magsalita laban po sa ating presidente. Ang presidente naman po, mga bossing, hindi naman po sila pinapansin. Papansin sila ng papansin sa ating presidente, pero hindi sila pinapansin. Trabaho lang ang unang trabaho, mga bossing. It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize Pastor Kibuloy even before he could be convicted by a court of law. Bago naman po maging convicted by court of law, mga kababayan, o bago po ipatawag o ipahanap, maging wanted o maging pugante itong si Pastor Kibuloy, mga kababayan, wanted na din tong tao na to sa Estados Unidos, mga bossing. Palabas ho nila sa taong bayan, kesyo daw ho na pinopospon daw ho lagi, mga kababayan. Pinopospon daw ho lagi ng korte sa Estados Unidos yung kanilang hearing, hindi daw ho nila malaman kung bakit. Pero ang katotohanan pala, mga bossing, sila yung humihingi, no, ng karagdagang panahon, o sila yung nagpo-postpone, nagre-request na i-postpone yung kanilang hearing doon sa Estados Unidos dahil daw po sabi ng mga lawyer ni Kibuloy, masyado daw madami yung kaso at kailangan nilang pag-aralan. Kaso pag ibinalita na ho nila, mga kababayan, sa Pilipinas, sila daw po ay pinopostpone o pinapabagal daw po. Handang-handa daw po silang humarap sa korte ng Estados Unidos. Sabi ko, bakit parang iba yung balita ninyo at iba yung balita, no, sa Estados Unidos? Sabi pa ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, sabi niya dito, this administration to demonize Pastor Kibuloy even before he could be convicted by a court of law is a clear maneuver to divert attention from deepening crisis spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority. Wala akong nakikita ang abuse of authority, mga kababayan. At yung sinasabi nila na sila ay sinisikil po ng gobyerno, wala din po akong nakikita. Bagkos, sila ho, mga kababayan, yung mga mautog nila, yung mga SMNI, panay ho ang paninira sa gobyerno. Mga bossing. Visit na nga ho ang taong bayan. Diba? Bakit hinahayaan ng gobyerno na ganyanin sila ng SMNI, ni dating Pangulong Duterte? Speaking po na lumalalim daw po ang krisis sa Pilipinas, mga kababayan. Iko-connect ho natin dito yung sinabi ni Ralph Recto, mga bossing, na nasa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, ibinaon daw po sa utang ni Digong. Ayan, susunod natin yung pag-uusapan, mga kababayan. Ano po? Dagdag pa dito ng dating Pangulo, it is with heavy heart that I am constrained to take action against and all those responsible for the coordinated but illegal raid. Sino ho ang naniniwala na illegal po yung pagpunta ng special action group, doon sa mga kababayan, sa KOJC? May warrant, may hinahanap, may nagtatago sa katauhan ni Kibuloy, pugante sa katauhan ni Kibuloy. Paano naging illegal ho yun, dating Pangulo? Sayang po ang paghanga namin sa inyo dati. Ano po? Kung kapag yung mga ganyan, yung mga mahal nyo sa buhay, mga best friend ninyo, yung nalalagay sa ganitong sitwasyon, bigla po palang bumabaliktad ang inyong pagpapaliwanag. Bigla yung mga legal, nagiging illegal po para sa inyo.
Parang mali po yun. Dating Pangulo. Di ba? Pag yung mga nagtatago best friend ng Pangulo, dating Pangulo. Sabi niya, alam ko yan kung nasa si Kibuloy. Pero secret. Di ba? Mga kababayan. Kaso, napansin ho ng sambayan ng Pilipino, alam mo pala kung nasaan biglang bawi naman. Diba? Joke-joke lang yun. Kunyari lang yun. Di ba? Walang ganunan ho, mga kababayan. Bilang isang, naging isa sa pinakamataas, na leader ng bansa, mga kababayan. Paano naman po yung mga naabuso di umano ni Pastor Kibuloy? Siyempre po, yan po umaasa na humarap, na maiharap, na makuha, madakma si Kibuloy. Di ba? Para makuha nila yung katarungan nila o yung hustisya nila. Tapos magjo-joke yung dating Pangulo na, alam ko kung nasaan, pero secret. Kaya, nung nahalata na, ako hindi yata okay yung pagjo-joke na yun. O joke only lang daw po. Hindi yata okay yung mga tinuran o mga sinabi ng dating Pangulo. O joke only lang daw po, mga kababayan. Kaya ho, itong sinasabi ng dating Pangulo, mga kababayan, na ginagawang pantakip, no, si Pastor Kibuloy dahil po lumalala ang krisis ng Pilipinas. Baka ho, sa inyo nang galing, sa inyo ho nag-umpisa. Dahil sabi po ni Recto, dumoble daw po o binaon daw po ninyo ang Pilipinas sa utang. Oo. At tayo naman po, mga kababayan, hindi naman po tayo nang huhula ng balita. Ito po yan. No? Sa pangalawang topic ho natin, mga kababayan, tahasan po na sinabi, ni Recto, Pinas binaon sa utang ng Digong administration. Kumbaga, mga boss chief amo sir, ang nangyayari ho ngayon, yung mga nangyari nung panahon ng dating Pangulong Duterte, no? Yung pagkakabaon sa utang, sino ho ang pumapasan ngayon? Ang pangkasalukuyan pong presidente, mga kababayan. Basahin ho natin ito. Ayan Abante News, August 5, 2024. Pinas binaon sa utang ng Digong administration. Ano sabi dito? Basahin po natin. Abante.